Jerry, napunta kami dito kasi may reklamo sa inyo yung dati nyong kasambahay si LV. Apo. Minamaltrato daw nyo hanggang nabulag, hanggang nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Hindi po, hindi namin minamaltrato po yun. Aha. Kasi ang ginawa pa namin po yun, kasi nung labo mo tayo, dinala namin po sa Batangas. Aha. Para ipagamot po. Ayun po. Para po ipagamot. Pero nabulag daw po Kasi kakasugat ang sabi niya po sa amin, may kasama niya daw po na nagpagin sa kanya. Yun naman ang nababanggit po sa amin. Nababanggit sa amin na may kasamaan daw siya pagkainom. na. Nagpainom daw sa kanya. Kung kape yata, ayun daw nag-inom ka. Aha. Pinainom ng kape kaya nabulag? O yun daw, sabi po. Siya mismo nang galing naman sa bunganga niya rin po yun. Aha. Pero nung pumasok po sa inyo ay hindi siya bulag. Okay naman po, kaya lang ang problema kay LB kasi medyo may ano yung kung sa medyo pagkuhan yung ulo niya. Pagkatama. Oho. Kasi kanya bago-bago bagay yung sinasabi. Inyo daw siya inihahagis, binubugbog, dinali, lahat na ng Hindi po, pangmamaltrato. wala po katutuwaran niya kasi po may masisisi dito. Saan po ba siya naging kasambahay? Dito po ba sa tindahan? Lahat sila po magkakasama po. Marami sila po dito. Nasaan yung mga CCTV? Meron kayong kopya? Wala na po kasi na kuhan, bago lang kasi yung Ayun. hindi na po yan. Pero may mga tao po makapagkuhan sa kanila kung ano yung Paano mabubulog yun dahil lang sa kape? ayun hindi rin ko rin alam po kasi lagi ba ako sa biyahe. Oo. Wala na naiiwa dito sa mga kasama niya. Oo. Yun daw mga anak nyo ay binubugbog din siya. Paano po ang binubukod ng mga bata siya? Anak ko na sa Batangas po nag-aaral. Oo. Respect to our fees, Your Honor. Alright. Ginang France, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang France, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-away daw kayo nung magkakasama doon. Yung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yung po yung at LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB, alam mo po yon. You address the chair, okay? Oy, Alam na po yun. Hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, France. Ginang France. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata, ng kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya, tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos, Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Ng serious illegal detention, pagmamaltrato, laban kay LV. Totoo bang minamaltrato niyo siya? Hindi po totoo yun, sir. Ipaliwanag ko po sa inyo lahat. Kung mula ng simula na dumating siya sa amin. Oo. Dumating siya sa amin ng 2020. Mga September po yun. Tapos 2020. 2020, hindi ba 2017? Ito pong kanyang ebidensya. 10 years na pong nawawala si LB, sabi ng pamilya niya. Your Honor, Ano? pandemic. Pandemic. Opo.
5,000. Opo. Yan, kailan? 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate LV sa akin na masukan, Your Honor. Hindi po 2017 eh. Bug ninyo daw po. Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagbubugbog sa nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Mm. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Eh, tomboy sabi niya. Hindi po ito po silbi. Babae po. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silbi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ka kung pinagagawa ninyo? Eh, sobra naman kayo ng pagkain. Kung hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito, hindi po. Ganito po ang nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ayun, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panit na mga gamit ng bata dahil umuwi yung bata pag-uwi niya yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalaro sa kanya. Pero sa tindi na, nabulag agad lang. Eh sinuntok niya daw po dito eh. So hindi nyo pinagamot. Binigyan po namin ng gamot, pinagamot namin siya, bigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din na nagpainom sa kanya ng labon na kanya. Ay siya rin naman nagsabi na yung bago ang sabi po sa akin, eh maganda po sana eh, ano po eh, tayo itong mga ginawa niya dito eh. Ito po ang ebidensya po na 2019 lang siya dumating sa amin. Ang sabi ng pamilya niya, 10 years na daw pong nawawala, kaya wala siya 10 years sa amin. Ari po ang promissory note na yun ginawa niya sa amin. Nilalagyan niya ng bulbol ang pagkain namin, kaya alam namin na may something siya. Nilalagyan niya ng bulbol, nilalagyan niya ng regla ang aming pagkain. Pwede po niya tanungin ang manager ng 6M station kasi yan, pagtanghali minsan di na pinapadalan ko ng pagkain. Kaya alam niya, nakakain na sana siya pat ganun yung lasa ng pagkain. Kagabi, sabi niya, sukang-suka nga ako, sabi niya ng ganun. Kahit pwede niyo po interviewin sa Magdores Malingayan. Pwede niyo po interviewin kasi isa siya sa nakasaksi. Oo, pero kung ganun po, bakit humantong pa sa pisikala na bakit hindi nyo lang pinaalis kung marami na parang ginagawang masama? Sir, pinapaalis ko. Ayaw talaga umalis, sir, sa totoo po. Pinapaalis namin. Marami nakakalam na pinapaalis namin. Tapos, sir, kumbaga, ang ginawa niya pa dito, di pag pinapaalis ko ng ganyan, napasok siya sa akin, nagmamakawa, huwag mo naman na akong paalisin. Bakit ako ayaw mong umalis? Sabi ko na ganun. Napunta kami, sir, ng San Jose. Hindi siya illegal detention. Napunta po kami ng San Jose. Nagpapakasyon kami dahil may kapatid kami dun sa San Jose. Doon po kami nagbibits. Ibinababa namin siya dito sa may Concepcion. Sa Concepcion. Tapos pag binababa po namin, ayaw po magbaba niya. Bakit ayaw mo magbaba? Dito ang lugar mo. Kaya sabi niya, kapag hindi po na ako magtitinda ng pupo Diyos, hindi po nila ako pinapakain. Imposible ka ako na may ganon ka ako nang bumaba ka na. Di ayaw ko sa kanila, dito na lang ako sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa kanya, may pamilya ka, dapat doon ka. Dito na lang ako, hindi ko na po uulitin yung ginagawa ko. Kaya may promissory note siya. Yan ay terma niya. Na naglalagay siya ng bulbul at pagdanakaw niya sa tindahan. Ano nakalagay dyan sa sulat? Ayan po, basahin niyo po. Kanina po mismo mabasa. Hindi, pabasa mo nga. Basahin mo. Oh. Ako si Silvera Vergara na nangangako po na hindi na maglalagay ng bulbol sa pagkain at hindi na magnanakaw. Totoo po yan. Kahit yung bag niya, pinunod niya ng grocery dito dahil siya ang may hawak ng susi ng tindahan ko. Ganun po yung tiwala na binigay ko sa kanya. Tinuring ko po siyang pamilya. Kung nagkakaganon man siya sa mga kasamahan niya na yun, may kasamahan din siya na sumuntok din sa kanya kasi sinabi niya, ate, si sinisilipan ka sa loob ng CR. Tignan niyo sa itsura ng CR namin kung makakasilipan. Kasi sinuntok siya. Pinubog din siya ng kasama niya. Sila po nag-aaway-away doon, pero kung sabi mong kami pamilya namin, dito lang po ako naupo maghapon, minamanas na ako, minsan hindi Sino pa ako makakain. sinisilipan? Sinisilipan daw po ako naliligo sa CR. Nagsumbong siya na, Bakit kasi silipan? naliligo daw po nga ako, naninilip daw yung isang boy ko na, naliligo ako sa CR. Tignan mo sa kung anong itsura ng CR, paano makasilip, kaya binubog din siya ng kasama niya. Dahil nagsinungaling. Tignan niyo po. Ay, nakita namin. 2019, di ba? Wala pa nun yung Wuhan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na noong August 2019 ay may COVID na. Wala pa ho. Parang nag-start po parang December. Pero nang minare-report na, na po namin. naririnig na. Pero nung diniklara ng World Health Organization, hindi po sa ako atin doktor, March. 2020 na. Opo. 2020 na po. Opo. Oo. Yes po So yun. wala pa Ma'am Franz, wala pa hong COVID noong August 2019. Wala pa ho noon. Teka, Mr. Chair, Aling LV, pumasok kayo 2017. Tama ba yun? Opo, totoo po yun. 2017, August 7. Doon sa pamamahay nila France. Opo.
Tapos, ang sinasabi nitong amo mong babae, na 2019 kayo nag-umpisa magtrabaho. Ano Hindi po? po. August 7 2017, po. ano naging trabaho niya sa kanila? Yung pong sabi niya po, doon na lang daw muna po ako sa kusina, pagluluto muna daw po. 2017. Opo. Your Honor, ang 2017 po namin sa kalsada po kami, Your Honor, doon po kami nagtitinda, kubol-kubol lang yun. Yun yung nabanggit ng Ma'am Lisa, nasa gitna lang po kami ng kalsada ng 2017, 2018. Ate LB, nung pumasok Sa 15 daw ho yun, sabi ni Opo, Ma'am Lisa. 15, 16, 17, 18, nandun po kami sa kalsada na yun, Your Honor. Ate LB, nung pumasok po kayo sa akin, diga po ay nasa barangay 7 tayo, Ate LB. Ate LB, O yung tanong sa Opo. sa chairman, hindi ho. ay, sorry po. Oho. Your Honor, nung pumasok po ang Ate LB sa amin, ay nasa barangay 7 po kami, Your Honor. May mga mayor's permit po ako, Your Honor, na magpapatunay na magkaibang barangay 7 at barangay 6. Till 2015 to 2018 na barangay 6 po kami sa kalsada po, Your Honor. Kaya ang Ate LB 2019. Pero nagtrabaho sa inyo si Aling Elvin at hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling Elvi, hindi ka pa raw kilala ni Ginang France noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may sa pesto namin, sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ang tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pupunta na po kami doon. Ano ginagawa mo, Aling Elvi, doon? Minsan po, sinasama niya po ako sa Tianggian. Tapos, Nagbubuhat po ng paninda ng mga gulay-gulay. paninda nila. Opo. Oh, tapos po. Tapos po, tuwing tanghali po, ibabalik namin po doon sa may tindahan namin. Sa pesto. Mhm. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulang 2019, 5,000 lang. 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan. Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buhat. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap. Wala po. Masama. Sir, pinapaalis ko. Ayaw talaga umalis, sir, sa totoo po. Pinapaalis namin. Marami nakakalam na pinapaalis namin. Tapos, sir, kumbaga, ang ginawa niya pa dito, di pag pinapaalis ko ng ganyan, napasok siya sa akin, nagmamakawa, huwag mo naman na akong paalisin. Ba't ka ako ayaw mong umalis? Sabi ko ng ganun. Napunta kami, sir, ng San Jose. Hindi siya illegal detection. Napunta po kami ng San Jose. Nagbabakasyon kami dahil may kapatid kami dito sa San Jose. Doon po kami nagbibits. Ibinababa namin siya dito sa may Concepcion. Sa Concepcion. Tapos pag binababa po namin, ayaw po magbaba niya. Bakit ayaw mo magbaba? Dito ang lugar mo. Dahil sabi niya, kapag hindi po na ako magtitinda ng pupo niyo, hindi po nila ako pinakain. Imposible ka ako na may ganon ka ako nang bumaba ka na. Di ayaw ko sa kanila, dito na lang ako sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa kanya, may pamilya ka dapat doon ka, dito na lang ako, hindi ko na po uulitin yung ginagawa ko. Kaya may promissory note siya. Yan ay terma niya. Na naglalagay siya ng pulbon at pagdanakaw niya sa tindahan. Ano nakalagay dyan sa sulat? Ayan po, basahin niyo po. Kanina po mismo mabasa. Hindi, pabasa mo nga. Basahin mo. Oh. Ako si Silvera Vergara na nangangako po na hindi na maglalagay ng bulbol sa pagkain at hindi na magnanakaw. Totoo po yan. Kahit yung bag niya, pinunod niya ng grocery dito dahil siya ang may hawak ng susi ng tindahan ko. Ganun po yung tiwala na binigay ko sa kanya. Tinuring ko po siyang pamilya. Kung nagkakaganon man siya sa mga kasamahan niya na yun, may kasamahan din siya na sumuntok din sa kanya kasi sinabi niya, ate, si sinisilipan ka sa loob ng CR. Tignan niyo sa itsura ng CR namin kung makakasilipan. Kasi sinuntok siya. Binubog din siya ng kasama niya. Sila po nag-aaway-away doon, pero kung sabi mong kami, pamilya namin, dito lang po ako naupo maghapon, minamanas na ako, minsan hindi pa ako makakain. sinisilipan? Sinisilipan daw po ako naliligo sa CR. Nagsumbong siya na, Bakit kasi silipan? naliligo daw po nga ako, naninilip daw yung isang boy ko na naliligo ako sa CR. Tignan mo sir kung anong itsura ng CR, paano makasilip, kaya binubog din siya ng kasama niya. Dahil nagsinungaling. Tignan niyo po. Ay, hindi nakita namin.